Exodus chapter 1 verses 1 to 3. Now these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man in his household came with Jacob, Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, Zebulun, and Benjamin. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magbabahagi ng ating devotion sa Exodus chapter 1 verse 4 to 5. Sabi po dito, Dan and Naphtali, Gad and Asher. Then this is Dan of Jacob, number 70 in all Joseph with already in Egypt. Exodus 1 to 4, 5. Magandang gabi. Ang aking babasahin ay mula sa libro ni Exodus chapter 1 verses 6 to 7. Paglipas ng araw, namatay si Jose, ang kanyang mga kapatid at ang kanilang salinlahi. Ngunit mabilis ang pagdami ng mga Israelita kaya't sila'y naging makapangyarihan at halos napuno nila ang buong lupain. Ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Exodus chapter 1 verse 8 to 9. Lumipas ang panahon at nagkaroon ng Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas kaysa sa atin. Yun lamang po. Amen. Chapter 1 verse 1, 1-2. At narito po ang aking daily devotion. Sa book of Exodus na po tayo. So, ang verse pong napunta sa akin is verse 10 to 12. So, basahin po natin. Kailangan gumawa tayo ng paraan upang mapigil ang kanilang pagdami. Baka salakayin tayo ng ating mga kaaway at kumampi pa sila sa mga ito at pagkatapos ay tumakas sa ating lupain. Kaya't maglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelyeta. Ipinagawa ng paraon sa mga itong mga lungsod ng mga Pitom at Rameses, mga lungsod na imbakan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang inaapi ang mga ito ay lalo namang dumarami at naninirahan ang mga Israelyeta sa iba't ibang bayan, kaya't sila'y kinakatakutan ng mga taga-Ehipsyo. So, ayun po. Amen. Mapagpalang araw mga kapatid. Babasa natin ay ang Exodus chapter 1 verse 12 to 13. Mabilis lang. But the more they were oppressed, the more they multiplied and spread. So, the Egyptians came to dread the Israelites and work them ruthlessly. Amen po. Shalom. Exodus 1 verse 14 to 15. Wala silang awa sa mga ito. Pinahirapan nila ang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pansimento nito at pinagtrabaho ng matindi sa bukid. Pagkatapos, sinabi ng hari ng Ehipto sa mga Hebreyong kumadrona na sina Shifra at Puwa, ang mabuting salita ng Diyos. Amen. Book of Exodus chapter 1 verse 16 to 17. Kung magpapaanak kayo ng mga babaeng Hebreo, patayin ninyo kung lalaki ang anak, pero kung babae, huwag ninyong patayin. Pero dahil may takot sa Diyos ang mga kumadrona, hindi nila sinusunod na inuutos ng hari. Sa halip, pinahayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Amen. Ang babasahin ko po ngayon ay ang Exodus chapter 1 verse 18 to 19. Dahil dito ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinapatay ang mga sanggol na lalaking isinisilang ng mga Hebrea? Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Ehiptya. Madali po silang manganak, kaya naisilang na ang sanggol pagdating namin, sagot nila. Yun lang po. Salamat.
Kaya't patuloy na dumami at lumakas ang mga Israelita. Ang mga kumadronan naman ay kinalugdan ng Diyos. Sila'y pinagkalooban niya ng mga sariling pamilya. Iniutos naman ng Faraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at hayaan namang mabuhay ang mga babae. Amen.